pangyayari dyan sa Boracay kung saan binigyan po ng titulo ng ating presidente sa pamamagitan ng CLOA, no? Or isang Certificate of Land, ano ba ibig sabihin ng CLOA again? Certificate of Land Ownership, no? Award, no? Yes, yung mga ati, no, na mga katutubo na kapatid natin dyan sa Boracay. Ano ba ho nangyari noong mga panahon na yon? Ano bang binigay ni Presidente Duterte noon? At kailan po ito pwedeng mapawalan ng visa? Well, anyway, siguro for us to clearly understand kung bakit pwedeng ipamigay yung lupa sa Boracay, we have to study the history of Boracay, no? First and foremost, Boracay was declared to be a state-owned, di ba? Alam naman natin yan na kasamang hari. Dahil alam naman natin na it was declared under Presidential Proclamation 1801 noong unang-una kay Ferdinand Marcos Sr. pa ito eh. At pagkatapos, dumating ng 2006, dineclare naman ito ni PGMA under Proclamation 1064 na na-reclassify ito kasi we all know that the reclassification of lands belong to the Executive Department. At ang nangyari dito, yung 40% ng Boracay was declared to be a forest land and then 60% was declared to be an agricultural land. It became alienable and disposable since then. In 2006, if I'm not mistaken, that was 2006. And thereafter, since it became alienable and disposable, it would be subject to ownership. It can already be alienated and owned privately, but that is by virtue of homestead, which will only take effect after 30 years. So supposedly 2006 plus 30, that would be 2036. At merong mga properties doon under Public Land Act, Commonwealth Act 141 na nakalusot. Nagkaroon ng judicial titling yung mga yan eh. Pero these are the properties which belong to Tirol. And these are very few hundreds of hectares which thereafter naging nahati-hati. Yan po nagmula yung tinatawag natin ng mga derivative titles doon sa Boracay. So basically what I'm saying is that property, itong Boracay na ito, is a government-owned land. Kaya nga po, ang sabi ni President Duterte, sige, dahil meron tayong EO 75 na yung mga government-owned land na yan ay pwedeng ipamigay, kaya po yan na ipamigay doon naman sa mga kaawa-awang mga ati at saka mga tumandok which are IPs in Boracay. Yan po ang history niyan. Kaya yan po ang naging basis natin kung bakit yan po ay naipamigay sa mga ati at saka sa mga tumandok. Yung mga CLOA po na pinamigay ni Presidente Duterte, yan ba ho ay po pwede bawiin pag nagkaroon na ng bagong presidente? O kahit sino pong presidente, basta nabigay na ng CLOA, dapat respetuhin yung mga title ng mga ati na binigyan ng lupa ng isang presidente? Meron tayong tinatawag na cancellation, no? Yung cancellation process na pwedeng i-cancel yung mga CLOA na issue. Kasi that is an exclusive power ng Secretary of the Department of Agrarian Reform. Pero ang tanong doon is, valid ba yung cancellation? Kasi there are grounds, there are requirements kung bakit makakancel yung mga CLOA na na-issue doon sa Boracay. Yun po ang katanungan doon eh. That is the main issue. Ngayon, yung panahon niyo po bilang DAR Secretary, meron ba hong mga action para ipakansela yung mga CLOA na yan? O nagsimula lang yan dito na sa administrasyon ni Presidente Marcos? Ang alam ko, meron silang final, pero it was not effective. It was not approved. Dahil alam naman natin na walang, based on the evaluation of the Darden, wala namang basis kasi yung mga nagpapakancel, what I know, kasi hindi ko na nababasa itong bakit na-cancel, but based on the news release, parang ang sinasabi nila is
the property is no longer suitable for agriculture. Alam naman natin na 60% of that are agricultural land. At saka pag sinabi mo namang agriculture, hindi lang naman yung pagtatanim ng pechay o talong ang pinag-uusapan dyan eh. Agriculture is very vast, ano? Hindi lang yung pagtatanim ng mga crops na mga pwedeng kainin kaagad, kung hindi, pwede rin lagyan ng punong kahoy yan or yung mga iba pang mga endeavors towards agriculture. At saka, ang sinasabi nila, meron daw mga claimant, no? It doesn't matter kung may claimant lang yan. Ang pinag-uusapan niya natin sa proseso ng DAREC, meron ka ng titulo, pwede pang kunin ng gobyerno yan para lang ipamigay sa mga farmers. So, basically, hindi siguro magandang basis yung sasabihin mong may mga claimant, kaya na-cancel yung titulo na yan. Kasi kanino mo i-award yan? Sa farmer din o sa mga claimant? Ang mga claimant naman yan, hindi naman mga farmer. Kasi karamihan ng mga claimant yan, mga businessman. So, yun ang issue. I think that, well, I'm not really aware of the facts of the case, no? Pero yung makikita natin dito na parang kawawa naman yung mga ati kung sakaling madideprive sila ng share nila dyan sa property na yan. Last galing po sa akin na SEC, no? Kung ang tumututol doon sa CLOA ay nagsasabi na hindi siya suitable to agriculture, ibig sabihin, hindi sila mga magsasaka. O pwede ba sila magkaroon ng karapatan na mas higit pa doon sa pinagbigyan ng isang presidente? Well, kung titignan natin, kasi ano yan in the first place, hindi pa naman yan pwedeng angkinin na mga persons other than farmers. Kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba? These are all stone lands, no? And pwede nang alienable and disposable na dahil agricultural land na ito. Pero that will only take effect after 30 years kasi how do you title a certain agricultural land alienable and disposable which is owned by the government, di ba? Homestead lang yan na kasamang hari. Alam naman natin yan sa batas, di ba? Homestead or free patent. Paano nila matitituluhan yan? That will only take effect after 30 years, not unless yan ay isang derivative title na pagmamay-ari ng galing doon sa property ng mga Tirol. Secretary, Attorney, si Edmar po ito, magandang umaga. Na-quote itong si Secretary Estrella patungkol dito sa issue. Sabi niya dito, na-quote, "How can DAR issue CLOAS to them when period of issuing notice of coverage of private lands had expired last June 30, 2014? Secondly, they cannot invoke Executive Order 75 here because it is not even a government-owned land since there is a legitimate claimant. Thirdly, the Bureau of Soils under the DA declared that piece of land not suitable for agriculture which should be exempt from DAR coverage under Republic Act number 6657. Well, if that is the way they treat that parcel of land, the first thing that we must take into consideration is the fact that that property does not belong to anyone. It's still a government-owned land. Why? Because under the classification which was actually issued under Proclamation 1064 of President GMA, all the properties there except for those lands which already been issued titles under the name of Tirol are considered to be government-owned lands. And of course, they are alienable and disposable since 2006, but this can only be acquired through a petition of homestead. They should file a homestead petition or this process, which only take effect after 30 years after 2006, which will be 2036. Now, secondly, yung sinasabi nila na meron daw kasing issue na meron daw classification na meron daw sinasabi ang Department of Agriculture na hindi daw suitable ito for agriculture. Yung namin prinoseso yan, dumadaan yan sa masugid na proseso na kung saan lahat ng mga government agencies which are involved, DNR,
DA at saka kung ano-ano pang mga departamento ay talagang they give their concurrence that this can be the subject of agrarian reform. Kaya nga yun ang issue. But then again, if that is their findings, well, they have the expertise, so be it. I think this should be disputed if the farmers who are now deprived of their land would have questioned the decision which was rendered by the Department of Agrarian Reform. Bakit hindi na lang po kaya antayin kung ay na lang yung mismong desisyon ng Korte Ukol dito kaysa sa mismong ang pamahalaan pa ang nagbawi sa kanila, na ang pamahalaan din yung nagbigay noong una, attorney? Kasi po, kasamang ADMAR, karapatan po kasi ng exclusive jurisdiction po kasi ng Secretary ng Department of Agrarian Reform yan kung bakit ika-cancel yung property. So may karapatan talaga si DER. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag yan ang desisyon ng Secretary, yan na yung final na mismo na mangyayari. Ang mangyayari po dyan, pwede naman po yan i-elevate sa Office of the President o kaya sa Court of Appeals at tapos pagkatapos sa Supreme Court. Why not doon na lang sa korte at antayin na lang, di ba? Para at least mapag-aralan ng mabuti kaysa mismo yung pamahalaan pa ang nag-initiate para makancel agad yun kung may pag-question man yung sinasabing claimant ng lugar. Ano yan ibig sabihin siguro niyan, may nag-initiate siguro yan na nag-file ng cancellation ng property. Kasi normally hindi naman motu proprio, ibig sabihin hindi personal na manggagaling sa secretary yung action para i-cancel yung property. Meron na nag-claim na gusto lang ipa-cancel yung property para mapunta sa kanila. Ganun that is the process of cancellation. So dahil sa pangyayaring ito, attorney, lahat po ng mga nabigyan ng CLOA sa iba't ibang lugar po sa bansa, maaari ding mag-aalala kasi hindi pala, kumbaga, ito yung final na, meron na kaming lupa talaga. Kumbaga, mangangamba din sila dahil wala din palang kasiguraduhan na mapapasa kanila after na maibigay sa kanila. Well, yun kasi po ang batas kasamang ADMAR, no? Pero may proseso po yan. Hindi naman po yan basta-basta na kapag yung whimsically, gusto ng secretary na cancelin yan, hindi naman po pwede yan. Dapat yan, may proseso po yan. Dadaan po yan sa masugid na proseso na kung saan yan po ay dadaan sa mga kamay ng mga abogado. I-evaluate po nila yan at pagkatapos may mga findings po yan ng different government agencies na siyang magiging basis para po kanselahin yung titulo ng lupa. Attorney, siguro huli na lang mula sa akin. Kung ito'y binigay nung panahon ng Administrasyong Duterte sa mga ati, dapat bang ang presidente natin ganun din ang gawin, ipaglaban? Since marami ding nagko-comment dito, matapang tayong lumalaban sa China, sa teritoryo. Pero dito sa ating mga kababayang ati, hindi natin natutugunan. Well, kanya-kanyang posisyon yan sa mga different administrasyon. Makikita natin na nung panahon ni Presidente Duterte talagang matindi ang pagmamahal niya sa mga mga magsasaka at saka sa mga IP. Kanya-kanyang kanya-kanyang priority yan Pero ang masasabi ko lang, yung mga ati dyan, nakakaawa naman sila kung tatanggalin mo sila dyan. Napakaliit lang na piraso ng lupa yan para tanggalin mo sa kanila. Wala pa ngang ilang hektarya, wala nga maliit lang yan. I think dapat i-consider yan kasi nakakaawa naman yung mga ati natin. Sila yung mga katutubo na they were dispossessed of those lands when a lot of these businessmen and some other yung mga very enterprising persons coming from the different islands went into Boracay and saw that it was good for tourism. Then they're using it already and they have deprived the so-called IPs of the right over the land. Na talagang depende yan kung may puso ang isang presidente o wala.
Okay? Kung prioridad o hindi. Well, hindi lang prioridad, kung talagang pangangalagaan ang interes ng mga katutubo o pangangalagaan ng interes ng mga mas mayaman. Kasi maraming attorney, yung mga nagsasabi din, mga kababayan natin, ang tapang-tapang nating lumalaban sa teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Ito lamang maliit na property dyan sa Boracay, hindi natin maibigay doon sa mga katutubo mismo. Ang nakakalungkot dyan, naibigay na, binawi pa. Yun nga. Alam Yung naman sakla. natin na bebenta rin nila yan sa mga resort owners. Ang gusto lang naman talaga ni Presidente, makinabang naman yung mga orihinal na mga nakatira doon sa Boracay bago pa na-discover ito para sa turismo. Sabi nga dito sa report, attorney, itong Bato, Bato ang pangalan Boracay Ati Tribal Organization, noong 2023 pala, pinagbigay alam na ng DAR Western Visayas sa grupo na maraming mga private claimants ang naghain ng cancellation ng CLOAS. Nag-file sila ng motion for reconsideration pero dininay ito ng central office. Yun nga yung naitanong ko kay attorney na pwede bang magmatigas si DAR na kumbaga panindigan itong kanilang inihain ng ahensya na inihain, binigay na CLOA hanggang sa kung si private claimant man ay iaakyat yung kanyang reklamo hanggang sa korte, yun na lang at least kumbaga nakita yung intensyon ng ating pamahalaan na sinikap namin na maibigay sa inyo itong lupa pero wala talaga. Well, sa akin talaga, hindi ko maintindihan. Classified yan as government land. Bakit sinasabi natin na merong claimant? Kumbaga, wala talaga may-ari niyan, gobyerno lang. At dahil gobyerno may-ari niyan, at meron naman tayong executive order na nagsasabi na ngayong tapos na yung period of mandatory coverage ng land reform, pamigay na rin natin ang lupang gobyerno, walang masama na ibigay mo sa mga katutubo yung lupang sinilangan nila. Dahil yan naman ay pag-aari ng gobyerno. Yun ang hindi ko maintindihan sa decision ito. Sino yung private claimant? Hindi naman po pwedeng maging magsasakaya dahil ang basehan din nila hindi raw suitable for agriculture. Makikita Diba? mo, ang dami nga mga punong kahoy. Ewan ko ba, nawiwindang ako sa pangyayari. Ang malinaw, sabi ng ating Korte Suprema, there is such a thing as social justice. Yung pagbibigay ng mas marami doon sa mga kakaunti ang kanilang ari-arian ngayon. No? At ang Estado, isa yan sa misyon ng Estado na bigyan ng katarungan yung mga mahihirap at lalong-lalo na yung ating mga katutubo. Kasi yung kwento naman ng mga ati, kwento ng mga katutubo talaga sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang kanilang karapatang mabuhay ay nakatali sa kanilang lupang sinilangan. At kapag pinagkait mo ang kanilang lupang sinilangan, para pinagkait mo na rin na kanilang karapatang mabuhay. So finally, may isang presidente na kinilala ang karapatan ng mga IP sa lupang sinilangan. Pag-aari naman ng gobyerno, ibinigay. Ngayon, nakansila dahil meron daw mga private claimants. Saan nanggaling ang private claimants? Alam natin, pag-aari lang yan ng gobyerno. Siguro kaya sabi nila hindi na agricultural area yung lugar kasi nasanay na siguro yung mata nila na puro na lang mga resort. Attorney, puro na lang mga gusali. Pero ang sabi dito ng grupo, yung kanilang legal counsel, bigla na lang daw or parang dinerecho na lang nila na binakuran yung lugar kahit walang formal court notice. At pending pa sa Court of Appeals ang kanilang apila and wala pang finality and judgment. Kailangan pa bang antayin yung finality and judgment o finality of judgment mula sa Court of Appeals? Hindi ko alam yung detalye ng kaso, pero sa akin malinaw. Government land, ibinigay ng presidente. Paano magkakaroon ngayon ng private claimant? No? Dapat dumaan yan sa due process din. Hindi dapat binabakuran na lang yan na on their own. Pero again, hindi ko talaga alam ang detalye niyan. No? Ang suma total, sabi ng Korte Suprema, siyempre, everything else being equal, kinakailangan papanig ka dun sa mga tao na who have less in life should have more in law. Kung hindi man, at least equal right under the laws. No? So, yun lang ang pero tama naman si Secretary Castriciones. Depende kung nasa ng puso ng mga namamahala sa ehekutibo dahil sila nagpapatupad ng batas. Kung interest ba ng mga katutubo o interest na pansarili, abay kayo na pong bahala mga kababayang magkomento po dyan sa ating live stream. Buti na lang wala ka ng prangkisa dahil baka mamaya tanggalan ka ng prangkisa sa tanong yan. Tuloy-tuloy. Wala ng prangkisa. Nagtatanong lamang tayo at hinahayaan natin ating mga kababayan attorney
na makita itong whole picture talaga na nangyayari ngayon. Nakikita natin kasi nakabuti ba o nakasama yung pagbibigay ng titulo nga o CLOA dito sa mga Baka gigising na lang sila na wala na silang lupa, na sila yung original na naninirahan na dyan, attorney. Baka wala na yung ate, mapura. Yan po ay posible mangyari, no? At yun nga po, parang lahat ng CLOA holders ngayon tuloy magdududa kung talaga bang magtatagal ba yung kanilang karapatan sa lupang sinasaka dahil mayroong batas na land reform o maglalaw rin na parang bula. Makakaano lang kasi, attorney, kasi yung panahon ng dating administrasyon, mas nakatulong pa tayo doon sa mga IP o itong mga ATI at umi-income pa tayo dyan sa Boracay. Di ba mas magandang balita yon, hindi lamang sa bansa, kundi maging doon sa mga kababayan natin dyan sa Boracay mismo. Well, ang punto ni Presidente Duterte, nauna dyan ang mga ati. Wala na silang ibang lupang sinilangan. Wala na silang ibang lupang kinikilalang kanilang mga tahanan. Kasalanan ba nila na napakaganda ng beach sa Boracay at ngayon ay pumasok ang mga namumuhunan sa mga resorts? Ang gusto lang naman talaga ni Presidente, makinabang yung mga nauna dyan sa Boracay. Alam mo, ako napakatagal ko nandyan sa Boracay. 1987, nandyan na ako sa Boracay, no? At ang kwento talaga dyan, kaya nga nagtataka ko bakit sinasabi nilang hindi suitable for agriculture, yung Tirol at saka yung Lumbo families na magkamag-anak, sa mulat-mula narariyan na sila kasama yung mga ati. Ang kanilang negosyo dyan, nangungupra sila. So, sinasakay nila dun sa bangka na, anong tawag doon, parang katig at dinadala nila dyan sa, kung di ako nagkakamali, Mindoro, no? Yung kanilang mga kopra. So bakit sasabihin hindi suitable for agriculture? Sa mulat-mula, kopra ang hanap buhay dyan sa Boracay. At alam ko yan dahil yung mga lumbo nga na nauna na rin dyan. No? Alam mo, swerte lang ang mga Tirol kasi may kamag-anak sila abogado. Antonio Carpio ang pangalan. Tirol ang kanyang middle name. Pero itong mga lumbo kasi, kasabayan ng mga Tirol yan, hindi sila nag-avail ng judicial titling kaagad. Pero ang maganda naman sa mga lumbo, karamihan ng lupa nila ay nabili nila sa isang public auction na municipal government ang nag-auction for non-payment of real estate taxes. So, hindi po pwedeng sabihin ng gobyerno na wala kang titulo kasi binili nila sa gobyerno mismo yan. No? At ito naman ay government-owned. No? So, yan po ang kwento dyan. No? So, sa pagkakaalam ko, hindi totoo na not suitable for agriculture yan dahil ang kabuhayan po dyan, bago nagkaroon ng turismo, ay pangungupra. Attorney, kung katiting lang yung mismong sinasabing lugar, hindi ba pwedeng bayaran na lang yan sa private? Kung halimbawa, pagpalagay natin na meron talagang nagmamayari na private at nasagasaan doon sa CLOA, hindi ba pwedeng bilhin na lang ng ating pamahalaan para sa benefit ng mga ate? Pero malinaw explanation ni Secretary Castricioni. Government-owned yun eh. Bakit bibili ng gobyerno ang pag-aari na niya? Diba? Hindi ko maintindihan kung ano nangyari talaga rito. Kaya naman, attorney, yung pulso ng ating mga kababayan dito sa ating Pangulo, ang kanilang mensahe, beke naman, pagbigyan yung mga ating. Sabi nga dito, baka yung agriculture naisip lang taniman. Tama nga yung sinabi ni attorney, pwede ka mag-alaga ng hayop. Pero nakita natin sa mga picture, mayroong mga saging yata nang nakita ko. Tapos marami mga punong kahoy na tumutubo. So pwede siyang pagsakahan talaga, di ba? Hindi, at saka yun na nga sa karanasan ng mga Lumbo at mga Tirol, kuprahan yan. Dahil maraming mga niyog na mga puno yan. Hindi ba pwedeng tanwin man yun?